na para po siya ang my birthday. Buenas tardes, guapa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo es tu vestido? Ay, mi vestida guapa, como filipina. No, genial. At grabe po ang kasuotan po ni Sandra. Kita niyo po, oh, para po siyang isang prinsesa. Guapa. Oh! Grabe, oh. Parang model, di ba? Super model. ¿Cómo tiene 200? At ayan po, kita niyo naman po si Balbina. Oh. Hindi papakabog. Si De ella Balbina. va a... So ngayong araw po mga amigo ay kami po ay pupunta sa isang kasalan. So isa po kasalan po ng mga kombe. Ang sabi ni Tia Celsa ay ang kasalan pong ito ay napakasimple lang. So hindi kagaya ng mga pang nakagaya nila Mami Kuana. So masasaksihan niyo po kung ano po yung traditional na kasalan. Kasalan ng mga kombe. So nagpunta po kami kahapon doon at alam niyo po, ganun pala. Kaya pala hindi kami nilabas ni Hasmina dahil bawal po na lumabas ng bahay at makita ng ibang tao. So 3 days po na nasa room si Hasmina at hindi pwedeng lumabas, hindi pwedeng makita ng ibang mga tao. So nagdala po kami kahapon doon ng baso para sa mag-asawa. So sa tradisyon po nila na yon ay hindi po pwede silang bumili, gamitin yung baso nila. Dapat po yung hindi ka mag-anak ang bibili ng baso na pang wine para po sa kasalan. So ayun pa mga amigo, malapit na po kami. So ayun pa mga amigo, nandito na po kami. Ang aming kita nyo naman po, oh, kasalan ang pupuntahan namin, pero tingnan nyo si Balbina at saka si Sandra. Talagang mga nakabihes. Oh, long draw no. Medyo no. Sap na ito no. Gusto ni Marisol to eh. Ni pinsan ko, yung long drone. Ano po kaya ang kasalan na magaganap po dito sa kila Hasmina? Ang sabi ni Chama, may simple lang daw po eh. Kasi kahapon nung nagpunta kami, ang walang nagpe-prepare eh. Yuka lang. Tsaka bambucha. Medyo mainit. Parang may mosiko ako virgin na naririnig eh. Parang may mosiko. Parang may mosiko yata eh no. May parada. Kahapon nga alam mo sabi niya mami, doon daw nakatira sa dito, kilometro 4. Nagkaligaw-ligaw na naman kami. Hindi pa niya alam yung bahay. Lumabas lang si Giovanni. Kung di lumabas si Giovanni, hindi namin malalaman na dito yung bahay. Aha. Tsaka may huele pambota. Huele pambota tsaka mami. Dito na. Dito na. So ayun po mga amigo, nagsimula na po yung celebration po ng kasal ng mga kombe. So ito po ay dala ng pamilya ng lalaki. So isinusulat po nila yung mga dinala ng lalaki para sa babae. So yung pamilya ng lalaki po mga amigo, dala-dala yung mga kagaya po nito, mantika, tapos mga frozen items, tapos isinusulat po nung pamilya ng lalaki at babae lahat ng mga dinala nila. So may reason po kaya po dinala, kaya sinusulat yung mga binili ng lalaki, yung mga dinala. Kasi po ito po yung dote. Tapos meron po itong pera. So nagkaroon po ng inuman sa pagitan po ng pamilya ng lalaki at saka pamilya ng babae na ikakasal. So yung babae po na ikakasal ay hindi pa pwedeng lumabas. Mamaya pa po after po na maibigay po itong mga pagkain na ito. So may mga bigas, may mantika, kaldo, hanggang sa alak. Tapos ito po, ayan po, ibinibigay na po yung pera para sa pamilya po para sa pamilya ng babae. Kumbaga ito po yung dote na tinatawag para po sa mga Muslim, ganoon din po.
So ang sabi po sa akin na kanina, kaya po sinusulat lahat ng mga ibinigay tulad ng pera, sigarilyo ay kapag ka naghiwalay po yung babae at lalaki, ang mangyayari po ay ibabalik po ng pamilya ng babae lahat ng ibinigay. Lahat ng ibinigay ng lalaki kapag naghiwalay daw po. So ang pamilya po mga amigo ng babae ay dito po sa side na to at sa kabila po yung pamilya ng lalaki dito po. So isinulat na po kung magkano yung ibinigay ng pamilya ng lalaki. Tapos yung mga pagkain po nito mga amigo, ang sabi po sa akin ay pagpapartihan po ng pamilya ng babae. So ayan po si Giovanni, dinadala niya po yung mga frozen items para po sa pamilya niya, pamilya ng babae. Tapos alam niyo po, yung mga pagkain daw po na to ay pagpapartihan po ng pamilya ng babae. Hindi po ito mapupunta kila Hasmina lang. So lahat po na ito ay para po sa pamilya ng babae. So ito po yung lalaki po na ikakasal mga amigo. Siya po yung tatay ni Giovanni. Ito po. So meron pong pirmahan po na magaganap na ibig sabihin po ito po ang tinanggap ng pamilya ng babae. So ganito po ang kanilang mga tradisyon, and then antayin po natin na lumabas si Hasmina. So malapit na po mga amigo lumabas si Hasmina pagka nailagay na po itong mga product na ito sa mga produkto na ito sa bahay nila. Ayan po. So ayun po mga amigo, naipasok na po lahat ng pagkain. Kaya nagsisimula na po yung kasalan. So ayun po mga amigo, parating na po ang ikakasal na si Hasmina. So ito po ay tatay ng babae, ito po tatay ng lalaki. Wana mwadona mama ba ei angole na wao yalete imati matabi yangu na yoba yangole sa sa yangole na jirae
Sandra, ¿y tú también? ¿Tú quieres esa clase de casar? Todo Guiñana quiere así. Ang sabi po sa akin ni Sandra, ang sabi ng tatay ni Yasmina, wag daw sasaktan yung kanyang anak. And then, kapag daw sinaktan ni Nike po yung pangalan na ikakasal na lalaki. Pag sinaktan daw ay susuntukin daw ng tatay ni Yasmina itong lalaki. So ibig sabihin na ayaw niya nasasaktan yung kanyang anak. Nanay po ni Yasmina. Sunday. Don't you mean that? Eh, what's wrong with Kami. Chetopo. Ada kami ni ano? Kaya chetopo. Bola sana all. Sana all daw, sabi ni Chamame. Katy, encienda. Ya está encendido. So ayun po mga amigo, lahat po ng pagkain na ito ay prepare po ng pamilya ng babae. So lahat po ng niluto na ito ay para po sa lahat, pero ito ay prepare ng pamilya ng babae. Iba't ibang klaseng pagkain po mga amigo. May yuka, may kanin, mayroong pupu, tsaka maraming ulam. Meron pang costillas, daming pagkain sa kanilang kasalan. So ganun din po mga amigo, magbibigay sa gusto pong magbigay ng pera ay pwede pong maglagay doon sa may pinaka parang bowl po nila. Hacerme video aquí. ¡Se puede! Está ahí en ese bolso. So ayun po mga amigo, ganun po ang kasalan ng mga kombe. Pauwi na po ako
at nagsisimula na po silang kumain doon. So maganda po na makita natin yung tradisyon na kasalan po ng mga Kombe. So kung para po sa atin sa Pilipinas ay iba-iba kasi ang tradisyon nila. So ayun po mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video at ngayon po ay time na para kumain po yung mga bisita. So nakakatuwa po na makita po natin yung tradisyon na kasalan ng mga Kombe. So iba po yung sa Kombe, iba po yung sa Pang. Pero mas magarbo po kapag ang tribo mo ay Pang kaysa sa Kombe. So napakasimple ng kasalan, pero sa tribong Pang maraming dekorasyon at kung ano-ano. Ang sabi ni Tia Mami sa akin, ito po yung napakasimpleng celebration ng kasal. At after 10 years, at saka po sila nagpakasal. Ang sabi ni Tia Mami, mas maganda raw yung ganun para makilala mabuti at hindi magsisi yung babae o lalaki kapag hindi sila nagkasundo o nagka-away sila, tapos at the end matapos yung kasal ay maghihiwalay o magsasaulian ng mga bagay na binigay. So iba po mga amigo yung kasalan ng tradisyon at saka sa simbahan. So dito po sa tradisyon ay sabi ko nga po ay sinusulat lang nila yung mga pagkain na ibinigay ng lalaki, at kapag nagka-away at naghiwalay, ibabalik ito ng pamilya ng babae. So ayun po mga amigo, salamat po sa panood ng video na to at maraming salamat po at dahil po sa bansa na ito ay marami tayong natutunan, marami tayong memories na hindi natin makakalimutan. Yun po ang buhay dito sa Equatorial Guinea sa Africa. Salamat po mga amigo, adios, hasta mañana. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal